That is correct. If you are a solidary debtor, then you are liable for the whole indebtedness. And one of the solidary debtors can be obliged by the solidary creditors to pay the whole amount of the obligation. So yes, because during that time or by that time, the obligation had already prescribed and there is no more obligation on the part of the debtors to pay the obligation. Yes, because remission already extinguished the obligation. Yes, that is correct. Ibig sabihin nun, kasi may tinatawag na solidary debtor, isa lang siya sa marami. Pwedeng dalawa sila o tatlo. So, ibig sabihin, yung utang, kunwari 1 million, tatlo sila mananagot kung tatlo sila. Parang either pinaghati-hatian nila yon or tinulungan lang niya yung dalawa o tinulungan ng dalawa yung isa. Pero, parang hindi mabibigay yung utang na yon kung hindi tatlo sila napipirma. Ibig sabihin, yung iba siguro is parang garantor. Yung isa garantor, yung isa co-debtor, yung dalawa sila. Nyari mag-asawa, tapos yung kapatid ng lalaki o kapatid ng babae, kasama nila, kasi yun ang maraming properties, kunwari, mas mayaman, ganun. So, hindi bibigyan yung mag-asawa na yun kung hindi kasama yung kapatid, yung isa. Kaya magiging parang utang nilang tatlo. Either isa sa kanila, pwedeng magbayad. Pero, kung in case yung isa, hindi naman niya talaga natikman yung pera, talagang guarantor lang siya, pwede niyang sabihin kung ano yung papel niya doon. Pag hindi binayaran kunwari, pwede niyang sabihin, ako lang yung ano doon, sinamahan ko lang sila. Ang depensa niya doon, wala namang nakuha akong pera. Pero tutulungan ko na lang kayo na maghabol doon sa dalawa kasi wala naman akong alam dyan. Ang depensa ko dyan, hindi ako nakatikim ng pera. Tapos, sarili lang niya depensa yun. Pero as to that contract, valid pa rin against sa kanilang tatlo kasi tatlo nga silang pumirma. Pero pwede niya nga i-claim na wala akong talagang natikman dyan sa pera. So yung dalawa lang. Sila, yung dalawa naman, pwede nilang sabihin kung ano man ang depensa nila, kung naloko rin sila ng ibang tao, sariling depensa nila yun. Iba naman ang depensa nitong isa. Basta, kunwari tatlo sila, 1 million yung utang, parang liable pa rin siya sa 1/3. Diba? Pero ang depensa niya, tungkol lang sa own share niya, doon, sa 1/3 ng utang, kung paano niya babayaran, kung ano nang mangyayari doon. Kaya, yun nga, pag hindi nabayaran yung utang na yun, na tatlo sila ang pumirma para doon, responsible lang siya doon sa part na meron siya doon sa 1/3. Responsible siya talaga doon kahit na hindi na po sa kanyang pera. Kasi hindi naman ibibigay yun, hindi matutuloy yung kontrata kung hindi siyang muo. Either as guarantor nga or co-debtor. Yun lang. Kunwari ito, sinabi, yung defenses of a solidary debtor. Ito, kunwari, bed na siya, nabayaran na niya, yung payment yun. Yung prescription, kunwari, ang usapan lang nila hanggang December 1, 2023. Tapos na yung obligation, hindi naman sila siningil, hindi wala na. Yung personal to him naman na sinasabi ng defenses, yun lang. Kunwari, minority, insanity, yung minority kunwari, nung ginawa yung kontrata, anak lang siya, minor siya, wala siyang alam doon, although pumirma din siya. Insanity, wala, alam nila na sira ulo naman siya that time, pinapirma pa rin. Personal sa kanya yun, dahil siya yung involved. Defenses personal to the other solidary creditors. Tapos, yun nga, hanggang dun lang sa share niya doon. Kung tatlo nga sila, divided by 3, o 1/3 dun lang. Okay. Ibig sabihin ng divisibility or indivisibility, kung ano yung subject ng contract. Kunwari, lupa. Yung lupa, pwedeng i-divide yun. Kunwari, kumuha sila ng 1,000 square meters. Tapos, binili nila yon. So, may nakatoka sa kanila. Kunwari, 5 sila. So, tig to 200 square meters sila. Pwedeng ma-determine doon kung ano lang ang liability mo doon. Ngayon, kung yung hindi nahati, kunwari, isang bagay, kunyari house, hindi mo mahati yung house na nandoon. Yung lupa nahahati, pero yung house hindi. So kung ano yung pinag-usapan nila tungkol sa house, kung bibili nila yung house, para tumira sila doon, tatlo silang magkakapatid, kunwari, doon later on, nag-away-away na. So hindi mo maano kung, sa akin lang yung kitchen, sa akin lang yung di ba pwede mo ganun kasi buong bahay yun. So yung magiging obligasyon nila doon, para lang talaga doon sa buong bahay. Tapos, at saka,
parang isa lang din ang may utang, yun ang magkakapatid. Kasi nga, yung mismong subject is hindi rin naman nakahati-hati. So, hindi pwedeng sabihin na babayaran ko lang yung 1/3 ng house, babayaran ko lang yung 1/2 ng house, hindi pwede kasi nga indivisible. Kailangan yung bayad doon, paghati-hatian nila kung paano nila ibabayad. Kasi nga, hindi mo naman pwedeng ang parti-partihin yung bahay. Ganun pa rin, yung joint indivisible obligation, ibig sabihin ng joint, dalawa sila. Joint, di ba? Tapos indivisible, yun na, kunwari bahay, hindi pwedeng hatiin yun. So, ibig sabihin, kung kunwari, ang usapan babayaran nila yung bahay, tumira na sila doon, tapos ayaw nilang umalis, hindi naman ayaw nilang balik yung bahay, pwede ka na mag-claim ng damages against doon sa mga tao na yun na bumili. Kasi kahit yung may utang, bayad na silang magbayad, pero hindi nga nasunod na yung obligation, pwede na siya humingi ng damages para doon. Kunwari, yung rent dapat doon kasi yung time na tumira sila at di nila nabayaran, considered na parang nagre-rent sila doon. So yun yung magiging damages na pwede nila makuha. Tapos yun naman kunwari nakatira doon, pwede siyang humingi din ng moral damages kasi sa halip na makatira sila ng maayos doon, may problema pa dun sa bahay. So masama ang loob nila, ganyan. Yung indivisible kasi, yun nga, hindi mo pwedeng hatiin, hindi pwedeng kunwari, bibigyan kita ng pera within 1 year, every month, bibigyan kita ng 1 million every month for 12 months. Iyon, indivisible yun, kasi sabi nga, ang indivisible, yung kunwari, bibigyan kita ng bahay na mismo, hindi nakahati yun. Hindi naman pwedeng, una, bibigyan kitang kitchen, susunod, bibigyan kitang bedroom, hindi mahati yun. So, indivisible yun. So, definite things. Ibig sabihin, yan talaga, yan. Hindi katulad ng pera na pwedeng maghatiin, pwedeng mahati. Kunwari, bibigyan kita ng resort, yung bahay nga, o bibigyan kitang kotse, indivisible yun. Kasi kailangan mo bigay talaga ng eksakto na kung ano man yun. Tsaka hindi pwede ng partial performance, ibig sabihin, pwede gives, 4 gives, 5 gives, na bibigay ko sa'yo within a period of 1 year, 3 gives ko ibigay. Yun, yung partial performance. Pag divisible, yung obligation nila nga pera, pwedeng ibigay na unti-unti. Pero yung bahay, hindi mo pwedeng ibigay na, yun nga, bigyan kita ng kitchen. Susunod, yung bathroom, yung gano'n, hindi pwede. Tapos, kahit na pwedeng hati-hatiin, yun, yung bagay, physically divisible. Pero kung ang pinag-usapan naman nila is gagawin nilang divisible yun. Kunwari, ano ba yung mga pwedeng hindi naman hatiin. Pero, pwedeng, kunwari, yung mga bagay na, mga halaman, pwede mong hati-hatiin yun. Pero, ang usapan nyo is yung mga halaman na yun, yung buong garden ng mga halaman ang ibibigay. Pwede namang hati-hatiin yun talaga kasi halaman talaga yung object. Pero, pwede naman na kung ang pinag-usapan nyo, yung buong yun, yung garden na yun, na andun yung mga halaman. Kung yun ang pinag-usapan nyo, yun ang masusunod. Kahit na divisible or indivisible. Yung obligations with the penal clause, usually, kunwari, yung kunwari, ang obligation ninyo, magbabayad ka ng 1 million within a period of 1 year. Pero, with an interest siya. Tapos, kailangan, bayaran mo siya within that year. Pag hindi mo nabayaran, aside from interest, may penalty clause. Magbabayad ka ng 10% kung 1 million pag di mo nabayaran on time. Yun yung may tinatawag na penal clause. Yung penal, parang penalty, parang pagbabayaran mo. Kung di mo ginawa, pagbabayaran mo. So yung penalty na yun na pinag-usapan, parang yung mga tinatawag ng mga surcharge sa bangko pag hindi ka nagbayad on time ng sa BIR, kunwari within 1 year, within 1 month, pag nandiyan na yung deed of sale, kailangan ipasok mo sa BIR. Kung hindi, may penalty pag hindi mo naipasok within 1 month. So yan yung mga may penal clauses na tinatawag. Tapos in case na meron ng sinabi na ganong penalty, hindi ka na pwedeng mag-claim ng damages kasi andun na yun yun na yung pinaka-damages, yung penal clause na may 20% na surcharge or penalty clause pag hindi mo nabayaran within 1 year, may mga ganun na. So hindi ka na kailangan pag hindi nabayaran, magpa-file ka, magde-demand letter ka, sasabihin na babayaran mo ito, tapos for damages yun, kailangan magbayad ka ng 25% na interest for non-payment, parang mga damages. Pero yun na yun yung magiging damages kung walang agreement na iba. Magkakaroon pa rin ng damages, kunwari hindi naman pinag-usapan, walang sa contract sinabi na kahit may
interest and surcharge and everything, liable pa rin sa damages. Pag if the obligor refuses to pay the penalty. Sabihin, kung ayaw niya magbayad ng penalty, yun na nga, nakalagay na yung penalty nga na kunwari 10% na babayaran mo as addition kung di mo sinunod. Aside from that, kung ayaw bayaran yung penalty, pwede pa rin mag-ask ng damages. Yung kalaban nitong yung kung nagpautang. Tapos, or pwede niyang pailan ng kaso ng estafa, parang magiging guilty of fraud in the fulfillment of the obligation. Kasi yung fraud na tinatawag, yung parang may panloloko na yun. Yung alam naman niya na wala naman siyang pambayad or parang pinaasa niya lang naman yung tao, wala naman talaga siyang balak talagang nanloko siya. Yan yung tinatawag na fraud in the fulfillment of that. The penalty may be enforced only when it is indemandable in accordance with the provision of this code. Penalty clause. Yun na yun, additional liability in case of breach within the period. Pag lumampas doon, pwedeng mag-fix ng penalty nga. Usually yan, yun nga, usually mga nag-enforce ng ganyan, mga bangko. Kasi ang bangko, nagbe-base sila sa pagbibigay ng interest at a certain period of time. So pag hindi ka nakabayad, so walang mangyayari doon sa pinapatapat nila ng interest. Usually gano'n, sa mga co-op, yun yan. Kasi pag tao-tao lang, hindi ka naman kailangan magbigay ng penalty sa tao-tao lang eh. Kasi wala naman silang mga expenses, hindi tulad ng bangko, may mga expenses sila, may mga nakapasok na mga loans na binabayaran nilang interest, ganun. Kaya usually yan sa mga sa mga, bangko, korporasyon, mga ganun.